Iko mabibig nang magre-retiro ang si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kung may inirekomenda siyang papalit sa kanya bilang susunod na hepe ng ating pambansang pulisya. Pero may 5 pangalan ng senior official ang lumulutang ngayon na posibleng maging susunod na PNP Chief. Kilalanin natin sila sa report ni Mar Gabriel. Police General Romel Francisco Marbil, Chief Philippine National Police in our precise. Sa June 7, inaasahang ipapasa na ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang kanyang posisyon bilang hepe ng pambansang pulisya. Matatapos na kasi ang 4 na buwang term extension na ibinigay sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Pebrero. Mahigit 1 taon ding pinamunuan ni Marbil ang PNP mula nang italaga siya ng Pangulo noong April 1, 2024. Anytime we can go out. Ang sinasabi ko lang, marami po kaming commanders, ang gagaling po, na they can command the Philippine National Police. Anybody, any 1 stars here, any 3 stars. The President can choose who will command the Philippine National Police. Base sa batas, maaaring mamili ang Pangulo ng susunod na Chief PNP sa hanay ng mga opisyal ng PNP na may ranggong Police Brigadier General pataas. Sa kasalukuyan, may 5 pangalan ang lumulutang na maaaring maging susunod na Chief PNP. 2 sa kanila ay produkto ng Philippine Military Academy, habang 3 ang mula sa Philippine National Police Academy. Kasama na dyan ang number 2 man ng PNP o ang Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates na mula sa bayan ng Santa Ilocos Sur. Si Nartates ay naging Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office sa loob ng mahigit 2 taon. Naging direktor din siya ng Calabarzon Police at ng National Capital Region Police Office at pinamunuan din ang Directorate for Controllership at ang Directorate for Intelligence. Si Nartates ay produkto ng PMA Tanglaw Diwa Class of 1992 at may 1 taon at 9 na buwan pa sa serbisyo bago ang kanyang retirement sa March 2027. Lumulutang din ang pangalan ng number 4 man ng PNP o ang Chief for Directorial Staff na si Lieutenant General Edgar Alan Ucubo na mula sa Baguio City. Si Ucubo ay naging direktor ng NCRPO at ng PNP Special Action Force. Pinamunuan niya rin ang Directorate for Police Community Relations at naging Chief of Staff din ng CIDG. Si Ucubo naman ay miyembro ng PNPA Tagapagpatupad Class of 1992 at may 11 buwan pa sa serbisyo bago magretiro sa May 2026. Matunog din ang pangalan ni CIDG Director Major General Nicolas Torre na mula sa Hulo, Sulu. Si Torre ay naging Provincial Director ng Samar Police Provincial Office, naging Director ng Quezon City Police District bago namuno sa PNP Communication and Electronic Service. Pagkatapos nito, itinalaga siya bilang Director ng Police Regional Office 11 o ang Davao Region Police, kung saan pinangunahan niya ang pag-aresto kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Matapos ito, na-promote siya bilang hepe ng CIDG, kung saan pinangunahan naman niya ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na inilipad patungo sa kustodiya ng ICC sa the Netherlands. Si Torre ay miyembro ng PNPA Tagapaglunsad Class of 1993 at may 9 na buwan pa sa serbisyo bago ang kanyang retirement sa March 2026. Contender din ang kasalukuyang hepe ng NCRPO na si Major General Anthony Abirin na mula naman sa La Union. Bago ito, naging director din siya ng Central Visayas Police o ang Police Regional Office 7 sa Cebu. Naging hepe din siya ng Aviation Security Group, Deputy Director ng CIDG at naging Provincial Director ng Tawi-Tawi Police Provincial Office. Miyembro din siya ng PNPA Tagapaglunsad Class of 1993 at may mahigit 1 taon pa sa serbisyo bago ang kanyang retirement sa August 2026. Itinuturing naman na dark horse ang isa pang produkto ng Philippine Military Academy, Tanglaw Diwa Class of 1992 na si Police Lieutenant General Bernard Banac. Siya ang kasalukuyang commander ng PNP Area Police Command sa Western Mindanao. Naging direktor din siya ng PNP Special Action Force, Directorate for Police Community Relations at Directorate for Plans. Pinamunuan niya rin ang Eastern Visayas Police o ang Police Regional Office 8 at naging tagapagsalita ng PNP.
May mahigit 1 taon pa siya sa serbisyo bago ang kanyang retirement sa September 2026. Tikom naman ang bibig ni General Marbil nang tanungin kung sino ang inirekomenda niya sa Pangulo na posibleng pumalit sa kanya. Alam mo, lahat po sila magagaling. There will be no comparison. Ang sasabi ko lang, may kanya-kanyang strength. Of course, may weaknesses, but everybody's capable po. Anyone starts capable leading po the Philippine National Police. Ipinauubayan na raw ni Marbil sa Pangulo kung sino ang mapipili nito at itatalaga bilang ika-31 hepe ng pambansang pulisya. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.